mas pinakikinggan, ang mas pinagkakatiwalaan. Ito ang DWPC. DWPC. New Gen FM 100.7 MHz. Sa himpapawid mula sa Barangay Fabrika, Bulan, Sorsogon, ang makabagong tunog ng radyo. Sa musika, sa balita at impormasyon, ang all-in-one radio station. This is New Gen FM. Proud member of KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. The ultimate news and music radio. Sa ato, ini Matik na! Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Ang
Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasahing papawid ang programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Sa pangalan po ng ating pong pastor, ako po ang lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church, Matnog, na inyo pong muli makakapili ngayon sa pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Pagbati po sa lahat ng ating pong magilo na taga-subaybay. Amen. Dito po sa hinipilang ito ng New Gen FM 100.7 sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, Ticao Island, mga kapatid, sa lahat po ng naaabot. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon. Nawa kayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating pong Panginoon. Amen. Pagbati po sa ating pong mga radio listeners dyan po sa Santa Magdalena at maging dito po sa bayan ng Matnog. Amen. Saan man po kayo lugar o dako naroon, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Nawa tayo po ay magkita-kita personal. Amen. Ang inyong pong mga mensahe ay tunay po na ating na nakakarating. Amen. At ang inyong pong mga request, amen, ay malugod po nating ipaglilingkod sa inyo sa tulong at biyaya ng ating pong Panginoon. Naniniwala tayo na wala pong imposible sa pananalangin, mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay totoo at kumikilos sa buhay ng bawat tao. Pagbati po sa atin pong mga kapatiran, amen, dyan po sa United Pentecostal Church Bulan, amen, at pagbati po sa atin pong pastor dyan sa Iquirino, maging si Pastora Maricar. Good morning po sa inyo pong pamilya, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sa tatlong congregation po na kanya pong pinangasiwaan, amen, mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ang congregation po dyan sa Iquirino, ang congregation po dyan sa Magsaysay, salamat po sa Panginoon sa lahat ng mga dumalo kahapon sa gawain sa Magsaysay, alas 6:30 ng umaga, at dyan po sa Quirino ay alas 8 ng umaga. Maraming salamat po sa inyong pag-anyaya, o maraming salamat sa inyong pagpaunlak sa amin pong paanyaya. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. At nawa, hindi lang po yun ang una at huli nating pagsasama, kundi hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, tayo po ay magsama-sama. At pagbati po sa atin pong mga kapatiran dyan po sa Barangay Biton, Magallanes, amen, at ang mga kapatiran po natin dyan sa Kabarawan, lahat po nang nakikinig sa atin, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa lahat ng radio listeners natin dyan sa Kapul, good morning po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At ang mga radio listeners natin dyan sa Santa Magdalena, amen, at dito po sa bayan ng Matnog, sa lahat ng mga nakikinig dito po sa Matnog, pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Praise God. At akin pong ipinapaanyaya sa lahat ng mga radio listeners po natin dito sa Matnog, amen, ang ating pong bahay panambahan ay dito po sa Barangay Gadgaron, boundary po ng Manhumlad at Gadgaron ng ating pong bahay panambahan. Along the highway lamang po, mga kapatid. Amen. At meron naman po tayong signage. Makikita nyo po ang United Pentecostal Church Matnog, mga kapatid. Praise God. Ang atin pong oras ng pagsamba ngayong araw na ito ng linggo, alas 8 po ng umaga. Amen. At kayo po ay amin pong inaanyayahan na maranasan ang pagkilos ng ating Panginoon sa ating pong personal na buhay. At pagbati din po sa ating pong mga kababayan dyan po sa bayan ng Matnog, ay atin pong ipinapaanyaya din ang ating pong schedule ng pagsamba ngayong araw na ito ng linggo dyan po sa Santa Remedios, sa tapat lamang po ng Bulan Gymnasium, mga kapatid. Alas 7:30 po ng umaga ang ating pong bahay ang oras ng schedule ng pagsamba natin dyan, mga kapatid. Praise God. Kayo po ay amin pong muling inaanyayahan na saksihan at maranasan ang pagkilos ng Panginoon.
Pagbati din po sa ating pong mga kapatiran dyan po sa Manurabi Church at maging sa Hinabdan Oriental. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Dyan sa Hinabdan Oriental, si Brother Gino Generalo. Amen. Ang ating pong visitor kahapon sa ating Bible study dyan sa Hinabdan Oriental. Pagpalain ka ng Panginoon. Amen. At ang iyong buong pamilya, kapatid. At nawa tayo ay maglingkod sa Panginoon hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon habang tayo ay nabubuhay. Praise the Lord. Amen. And pagbati sa atin pong mga kapatiran dyan po sa Kalintaan at maging dito po sa United Pentecostal Church Matnog. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Magsama-sama po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen. At tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Amen. Pagbati din po sa akin pong pamilya dyan sa Hinabdan Occidental. Purihin ang Panginoon sa inyong buhay at tayo ay magsama-sama sa paglilingkod sa Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Amen. At pagbati din po, praise God, amen, sa atin pong mga FB Live viewers. Amen. Live po tayo na napapanood sa New Gen FM 100.7 Facebook page at maging sa UPC Matnog Facebook page, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Good morning. Maraming salamat sa inyo pong panunood. Sister Angelita Ligoro, thank you so much for watching from Atimonan, Quezon. And also Sister Maricon Hibaga. Good morning. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Lita Sultan, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay. Sister Fe Kamata, thank you so much for watching from UPC Tabaco Albay. Amen. At pagbati po kay na Pastor Jurel at sa mga kapatiran po natin dyan sa UPC Tabaco Albay. Sister Evelyn Valencia Punsalan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And also Brother Andy Orozco, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And Sister Lita Sultan, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Laura Gumban, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Diyan po sa UPC Bulan sa Barangay Lahong. Amen. At pagbati po kay na Brother Edmond at sa inyo pong pamilya, pagpalain po kayo ng Panginoon. And also Sister Regine Chuji and Sister Cherry Ikeda dyan po sa UPC Japan. Good morning po Sister Cherry, pagpalain po kayo ng Panginoon. And patuloy po kayong magpakatatag, magpakalakas sa biyaya at tulong ng Panginoon. Naniniwala po tayo na ang Panginoon ay mayroong inilalagay na mabuting bagay para sa atin. At ang Panginoon ay nariyan upang tayo alalayan ano man ang atin pong mga kinakaharap ngayon. Praise the Lord. Sister Christy Disoyo, good morning. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Amen. Praise God. Sister Zinaida, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Praise God. And sa lahat po ng mga nanonood ngayon, pagpalain po kayo ng Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise God. At Brother Crisostomo Gumalal Bagunok, thank you so much for watching from UPC Titay Zamboanga, Sibugay. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At pagbati po dyan sa ating pong mga kapatiran at sa ating pong pastor dyan sa UPC Titay Zamboanga, Sibugay. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Amen. Praise God. And Sister Marlene Golyoso, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Amen. Pagbati po mga kapatid. Praise God sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nanonood sa ating pong programa. Amen. Praise the Lord. Purihin ang pangalan ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. And kung kayo po ay mayroong mga katanungan mga kapatid sa lahat po ng ating pong mga radio listeners,
sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Marahil kayo po ay may mga katanungan tungkol sa ating pong mga pinag-aaralan. Excuse me. Pwede nyo po ako mga kapatid tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164 at sa isa pa nating contact number 0951-007-1231. 0951-007-1231. Amen. Praise God. At kung kayo ay may mga katanungan tungkol sa ating mga pinag-aaralan, pwede nyo pa akong tawagan mga kapatid o di kaya i-text. Praise God. At malugod po natin ipaglilingkod sa inyo ang salita ng Panginoon. At kung kayo naman po ay may mga prayer requests mga kapatid, pwede nyo akong tawagan at ipanalangin natin sa Panginoon. Amen. Kung kayo naman po ay mayroong mga nais itanong at nais na pag-aralan, amen. Kung kayo po ay may mga request na nais natin pag-aralan, amen. Kung kayo po ay may mga nais na matutunan, mga kapatid, tungkol sa salita ng Panginoon, at pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text mga kapatid. Message lang po kayo sa akin kung anong topic ang nais po ninyong pag-usapan natin. Praise God. Upang nang sa ganon ay atin pong matalakay. Praise God. Sa every Saturday, Sunday, and Monday mga kapatid. Praise God. At itatalakay po natin yan sa tulong at biyaya ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. And by this time, tayo po ay manalangin mga kapatid. Hilingin po natin sa Diyos ang kanyang gabay at patnubay bago tayo pumako sa ating pong pagtatalakay. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa napakagandang umaga na bagamat lakas ng ulan kagabi, mula pa kahapon hanggang kagabi. Salamat Panginoon na kami ay iyong iningatan. Salamat sa buong magdamag na proteksyon at pag-iingat. Salamat Panginoon na kami po ay malayang nagising at may enjoy namin ang iyong kabutihan. Pagpalain mo po Panginoon ang aming pong pakikinig ng aming mga kababayan. Pagpalain mo ang aming mga puso at isipan. Buksan mo o Diyos na patuloy ang aming pong mga espiritual na kamalayan upang maunawaan at maintindihan namin ang iyong banal na salitang aming pag-aaral. Panginoon, pagpalain mo ang aming pong mga kababayan, lahat ng mga radio listeners, saan man po sila dako na lugar naroroon ngayon. Ano man po ang kanilang mga kalagayan at sitwasyon, dalangin po namin, Panginoon, Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng katugunan sa kanilang mga pangangailangan. Ikaw, O Diyos, ang nag-aalalay, na nagbibigay ng pag-asa sa kanila. Pagpalain mo po sila, Panginoon, abutin mo po sila ng iyong mapagpalang mga kamay. Purihin ka, Panginoong Jesus. In your mighty name, Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Praise God. Good morning, Inang Ofi Folo, dyan po sa UBC Bulan. Good morning po. And Brother Vicente Isibes, dyan po sa Manila. Good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Praise God. Tuloy-tuloy tayo mga kapatid sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, pwede nyo po akong tawagan, sabayan sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Praise God. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. At dito po mga kapatid sa aklat ng Matthew. Praise God. Matthew chapter 14 verse 27 mga kapatid. Atin pong mababasa ang banal na kasulatan. Dito po mga kapatid, Matthew chapter 14 verse 27. Datapwat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga,
huwag kayong mga takot. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paparyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika, at lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Tatapat pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya at nang siya'y malulubog, ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Pag-aralan natin mga kapatid ang salita ng Panginoon na mayroon pong pinamagatang sinking but not drowning. Amen. Praise God. Sinking but not drowning. Pwede kang lumubog pero hindi ka malulunod, mga kapatid. Amen. Sa buhay ng tao, may mga pagkakataon talaga na nalulubog tayo. Hindi sa utang, kundi nalulubog yung atin pong mga kalagayan. Na parabang, may mga panahon nga na parabang nawawala na tayo ng pag-asa. Amen. May mga panahon sa buhay ng tao na ganon. Pero mga kapatid, tandaan natin, ang Panginoon ay totoong nagmamalasakit sa atin. Sinking but not drowning. Sa senaryong ito mga kapatid na kung saan sina Apostol Pedro at ang kanyang mga kasamahan ay nauna na pumalaot, pumunta sa kalagitnaan ng karagatan mga kapatid. Amen. At ang Panginoon ay nahuli. At nakita nila na ang Panginoon ay papunta sa kanila, papalapit sa kanila. Amen. Ang Panginoon ay naglalakad sa ibabaw ng tubig. Very familiar story, mga kapatid, senaryo sa banal na kasulatan, mga kapatid. Pero meron itong magandang impact sa buhay ng tao, mga kapatid, na may i-relate natin sa personal nating kalagayan ngayon, mga kapatid. Excuse me. Amen. Sinking but not drowning. Nakita natin, mga kapatid, na si Apostol Pedro nung nakita niya ang Panginoong Hesus, sabi ni Apostol Pedro, Panginoon, kung ikaw nga yan, paparayanin mo ako sa iyo. Kaya sabi ng Panginoon kay Apostol Pedro, halika. Kaya nung pag-apak ni Apostol Pedro, pag-apak ng paa ni Apostol Pedro sa ibabaw ng tubig, mga kapatid, for the first time sa kasaysayan ng buhay ni Pedro, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Ngunit nung makita ni Pedro, mga kapatid, habang siya'y papalapit sa Panginoon, nung nakita niya yung may malakas na hangin, amen, napalingon siya at doon siya nagpasimulang lumubog. Amen. At nung siya po ay lumubog, doon siya sumigaw, mga kapatid, na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Mga kapatid, amen. Kung hindi na-distract si Apostol Pedro sa lakas ng hangin, hindi sana siya malulubog. Amen. Ang nagpapalubog po, mga kapatid, sa buhay ng mga mananampalataya ay ang distraction. Mga kapatid, ang nagpapalubog ng iyong pananampalataya, mga kapatid, ang nagpapalubog ng iyong pagtitiwala sa Diyos, ang nagpapahina ng iyong pananampalataya sa Panginoon ay ang distraction. Sa paglilingkod sa Diyos, hindi po natin may aalis ang katotohanan na marami pong distraction sa buhay natin bilang Kristiyanong naglilingkod. Nariyan na po, mga kapatid, amen, ang sistema ng mundo. Nariyan na po, mga kapatid, amen, ang ating pong attitude. Nariyan ang ating pong mga sarili. Nariyan ang ating mga kahinaan. That's distraction sa paglilingkod natin sa Panginoon. Nariyan ang kagipitan. Sa sobra nating pangangailangan, mga kapatid, nagiging distracted tayo sa paglilingkod sa ating pong Panginoon.
To the point na hindi na makagawa ng Diyos sa buhay natin dahil ang pananampalataya natin ay hindi na magawang mag-manifest sapagkat ang distractions, amen, obstacles, hindrances, amen, praise God, ang pumipigil sa atin upang hindi mag-work ang ating pananampalataya sa Panginoon. At kapag dumating na po, amen, ang distraction sa buhay natin, at yun ang magpapasimula, amen, at doon magsisimula na tayo ay unti-unting lumulubog. Amen. Kaya nga, lagi nating pinapayo na sa tuwing tayo ay nakakaranas ng kahinaan, sa tuwing tayo ay nakakaranas ng kagipitan sa paglilingkod sa Diyos, sa tuwing tayo ay nakakaranas, mga kapatid, ng mga pagsubok sa buhay, mga problema, wag na wag po tayong lalayo sa Diyos, wag na wag tayong aalis o titigil sa paglilingkod sa Panginoon. Lagi nga po natin sinasabi, pwede kang manghina, pwede kang manlupaypay, pwede kang panghinaan ng loob, kasi normal yon dahil nasa katawang lupa tayo. Pero mga kapatid, huwag tayong aatras, huwag tayong lalayo sa paglilingkod sa Panginoon. Marami mang distractions, marami man mga kapatid na hadlang sa paglilingkod natin. Huwag nating hayaan na yung mga bagay na yan ay maging mitsa ng ating paglayo sa Diyos. Ang kagandahan kay Apostol Pedro, nung siya po ay nagpasimulang lumubog, mga kapatid, tumawag siya sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Kaya, sinking but not drowning. Pwede kang lumubog, pwede kang lumubog, pero huwag mong pahintulutan at huwag kang papayag na ikaw ay malunod. Amen. Sa dami ng mga alalahanin natin sa buhay, huwag nating hayaan na yan ang maglulubog sa atin, praise God, o maglulunod sa atin paglilingkod. Praise God. Ang dagat, ito po ay sumisimbolo, mga kapatid, sa mga pagsubok sa buhay. Lagi ko nga po sinasabi, mga kapatid, amen, sa buhay ng tao, mananampalataya man o hindi, para tayong nasa kalagitnaan ng karagatan, mga kapatid, na para makasurvive ka, kailangan mong lumangoy. At para makalangoy ka, unang-una, kailangan mong matutong lumangoy. Kasi kapag hindi ka matutong lumangoy, malulunod at malulunod ka. Sa buhay natin, ganun tayo. Amen. At isang magandang bagay na kapag tayo ay magsimulang maglingkod sa Panginoon, may katawang tayo, may katulong tayo sa bawat problema ang ating kinakaharap. Kaya ang number 1 na dapat nating tandaan, be of good cheer, mga kapatid. Praise God. Kaya sabi ng Panginoon doon sa mga alagad, Matthew chapter 14 verse 27, datapat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong mga takot. Laksan lang natin ang ating mga kalooban. Sa bawat bagay na ating pong pinagdadaanan, be of good cheer. Kasi wala rin lang naman tayo magagawa, mga kapatid, dahil nandyan na yan. Halimbawa, meron kang pagsubok na pinagdadaanan, meron kang problema, meron kang kagipitan, lahat ng mga negatibong bagay siguro naranasan mo na, o kaya naman nararanasan mo ngayon. Be of good cheer, wala na tayong magagawa, nandyan na yan. Hindi man natin pwedeng ipasa sa iba yan. Kasi ang problema ng bawat tao, may kanya-kanya tayong mga problema. May kanya-kanya tayong mga pasanin. Nandyan na yan, wala na tayong magagawa. Kaya anong kailangan natin gawin? Laksan natin ang ating mga kalooban. Kasi pag hinanaan natin ang ating loob, yan ang magpapabagsak at magpapataob ng ating pananampalataya at paglilingkod. Magpapataob. Huwag tayong panghinaan ng loob. Laksan natin ang ating mga kalooban. Sabi ng Panginoon, ako nga, huwag kayong mga takot. So ang Panginoong Hesus, inuutusan tayo, huwag tayong matakot. Mga kapatid, amen. So ibig sabihin, sinabi ng Panginoon na huwag kayong matakot.
Ibig sabihin, nakikita ng Diyos sa mga alagad nung time na yon na natatakot yung mga alagad. Kasi sino ba naman ang hindi matatakot na malunod ka sa gitna ng karagatan, mga kapatid? So, ibig sabihin, alam ng Panginoon na natatakot ka, alam ng Diyos na nakakaramdam ka ng kaba, nakakaramdam ka ng pagkabahala. Alam ng Panginoon yan, kaya nga siya nagsabi, huwag kang matakot. Kasi ang takot po ay kalaban niya ng pananampalataya. Kapag nagpasimula ka ng matakot, hindi na makapenetrate yung pananampalataya, hindi na makaka-manifest yung pananampalataya natin. Hindi na makakagalaw yan. Hindi na yan iiran. Kasi kapag ang nauna sa tao ay ang takot, ang sunod na mangyayari niyan pagkataranta. Ngayon, pag nataranta ka, masisira ng diskarte mo. Pag nasira ang diskarte mo, sigurado maraming rimalaso, mga kapatid. Kaya huwag tayong matakot. Ang takot, mga kapatid, amen, praise God, ay normal yan na matakot tayo, pero ang Panginoon nag-uutos sa atin, huwag tayong matakot. Ano man ang ating mga kinakaharap ngayon, be of good cheer. May problema ka, be of good cheer, huwag kang matakot. Mga kapatid, laksan natin ang ating mga kalooban. Amen. May pagsubok ka sa buhay, pakatatag ka. Magpakatatag tayo. Laksan natin ang ating loob. Ibig sabihin, may mga panahon talaga na panghihinaan ka ng loob. May mga oras talaga na manghihina ang kalooban mo, lalo na kung ang alam mo, lalo na kung ang pakiramdam mo, nag-iisa ka na lang, pakiramdam mo lang yan. Pero ang realidad ay hindi. Dahil nariyan ang Panginoon, handang umalalay sa atin anuman ang ating pagdaanan. Huwag mong isipin na nag-iisa ka lang. Kasi kapag inisip mo na nag-iisa ka lang, ikaw lang ang nag-iisip niyan. Mga kapatid, kapag inisip mo na nag-iisa ka na lang, wala kang katuwang, wala kang katulong, ikaw lang ang nag-iisip niyan. Mga kapatid, dahil ang totoo, may Diyos na totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. Alam ng Diyos na nahihirapan ka na, alam ng Diyos na napapagod ka na. Wala namang taong Superman, wala namang tao, mga kapatid, na wala namang tao na napakalakas. Kahit gaano kalakas ng katawan mo, mga kapatid, kapag ang kalooban mo ang manghina, yung katawan mo babagsak yan. Kaya mga kapatid, be of good cheer. Lakasan lang natin ang ating mga kalooban. Magtiwala lamang tayo sa kakayahan ng Panginoon. Sampalatayanan natin ang mga salita ng Panginoon. Magpakatatag tayo, anumang pagsubok ang ating pagdadaanan. And number 2 na dapat nating tandaan, una, lakasan natin ang ating loob. Pangalawa, huwag tayong matakot. Mga kapatid, huwag tayong matakot. Kasi mga kapatid, ang takot, yan po ang pinagmumulan ng anxiety. Ang takot, yan ang pinagmumulan ng anxiety. Depression. Ang depression kasi, pag sinabing depression, ito yung mga bagay na iniisip mo para, ito yung mga bagay na nakaraan na hanggang ngayon iniisip mo pa rin. Depression yan. Pwedeng hindi mo matanggap ang nangyari nung nakaraan, or pwedeng meron kang regrets or panghihinayang sa nakaraan. Depression. Mga kapatid, o kaya naman bunga o resulta ng nagawa o nangyari nung nakaraan, mga kapatid, ay inaalala mo ngayon. Ang tawag doon, yung inaalala mo ngayon, ay stress. Yung mga bagay na iniisip mo ngayon, na presenting sitwasyon, stress ang tawag dyan.
At ang anxiety naman mga kapatid, ito yung mga bagay na wala pa, hindi pa nangyari, darating pa lang, pero iniisip mo na. Mga kapatid, pwedeng natatakot ka sa posibleng mangyari sa hinaharap, o kaya naman mga kapatid, amen, meron kang ginawa nung nakaraan na pwedeng makakaapekto sa buhay mo sa darating na panahon. Anxiety yan, mga kapatid. Amen. Meron kang ginawa nung nakaraan na pwedeng makaapekto sa iyo sa darating na panahon. Anxiety. Mahirap po ang ganun. Mamuhay tayo sa anxiety. Mamuhay tayo sa depression. Mga kapatid, okay lang may stress. Kasi wala namang taong walang stress. Mga kapatid, amen. Pero huwag tayong mamuhay sa nakaraan at huwag nating problemahin ang darating. Pwede kang magplano para sa hinaharap. Pwede kang tawag doon, mangarap para sa hinaharap. Pero wag nating masyadong isipin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Wag natin, pwede mong isipin yon na mangyayari sa hinaharap. Pero wag mong hayaan na maubos na ang lakas mo, maubos na ang panahon mo, maubos na ang lakas mo sa kakaisip sa hinaharap. Mga kapatid, kaya nga sabi ng Panginoon mga kapatid, sukat na ang kasamaan ng yung sukat na sa araw ng bukas ang kanyang kasamaan. Ibig sabihin, huwag nating alalahanin yung bukas. Huwag nating masyadong ubusin yung ating mga lakas para sa hinaharap. Kaya nga may mga tao na puspusan ang pagtatrabaho para sa future, puspusan ang tawag dito, nagiging workaholic na dahil sa future, laging mukang bibig, future, to the point na nawawala na siya ng panahon. Na kung tutuusin mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos, future yan. Yung paglilingkod sa Diyos natin ngayon, it's all about future. Mga kapatid, dahil may magandang bagay na inihanda ang Diyos sa darating. Kaya ang dapat nating pag-ukulan ng panahon, kung meron man tayong dapat paglaanan ng buhay, kung meron man tayong dapat paglaanan ng lakas at panahon, walang iba kundi ang paglilingkod natin sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Diyos. Amen. 1 Peter chapter 3 verse 14, datapat kung magbata kayo ng dahil sa katwiran, ay mapapalad kayo. At huwag kayong mga takot sa kanilang pantakot, o huwag kayong mga gulo. Ang dyablo kasi, nag-i-inject yan ng mga negatibong bagay sa isip mo para tumubo ang takot, para lumabas yung takot, para mangibabaw yung takot, para mangibabaw yung pag-aalala. Kaya ang unang i-inject ng dyablo sa buhay ng tao ay takot, pag-aalala, pagdududa. Dahil ang takot, mga kapatid, walang magandang nagagawa yan sa buhay ng tao. Hindi yan makakatulong sa atin. Normal na matakot ka, pero wag kang mamuhay sa takot. Yan ang sabi ng Panginoon. Luke chapter 12 verse 5, datapat ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katakutan. Dito sinasabi ng Panginoong Hesus sa atin, sino daw ang dapat natin katakutan? Katakutan natin, yung pagkatapos na pumatay, ay may kapangyarihang magbulig sa impyerno. Tunay sinasabi ko sa inyo, siya ninyong katakutan. Sino ang tinutukoy dito ng Panginoon? Ang Diyos. Ang dapat nating katakutan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil maliban na siya ay may kapangyarihan na pumatay sa laman ng ating mga katawan, meron din siyang kapangyarihan na magbulid sa impyerno.
Kaya kung meron man tayong dapat katakutan, hindi ang problema. Kung meron man tayong dapat katakutan, hindi ang pagsubok. Kung meron man tayong dapat katakutan, hindi po ang kagipitan. Hindi ang karamdaman. Ang dapat nating katakutan, walang iba kundi ang Panginoon. Kaya nga malaking bagay na dapat tayo naglilingkod sa Diyos para ma-secured ang ating mga kaluluwa. Dahil kapag secured ang ating mga kaluluwa, secured mga kapatid, pagdating ng oras na yan, hindi tayo mangangamba dahil alam natin, langit ang ating pupuntahan. Pero kapag hindi ka naglingkod sa Diyos, dapat kang matakot. Kapag hindi ka naglilingkod sa Panginoon, dapat kang matakot. Mga kapatid, sa Diyos. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. And dapat nating tandaan, una mga kapatid, laksan natin ang loob. Pangalawa, huwag tayong matakot. At pangatlo mga kapatid, lagi tayong tumawag sa pangalan ng Panginoon. Huwag nating tawagan yung mga tao na alam mong makakatulong sa'yo dahil mabibigo lang tayo. Huwag tayong umasa sa tulong ng tao. Umasa tayo sa tulong ng Panginoon. Si Apostol Pedro mga kapatid, nung nagpasimula siyang lulubog, hindi niya tinawag mga kapatid yung kanyang makasamahan. Mga kapatid, hindi niya tinawag yung kanyang mga kasamaan, si Apostol Pedro. Ang kagandahan kay Apostol Pedro, although natakot siya sa hangin, at yun ang naging simula ng kanyang unti-unting paglubog. Although natakot siya, pero hindi siya tumawag dun sa kanyang makasamahan. Hindi niya tinawag doon yung kapwa niya mga alagad sa daong. Ang tinawag niya mga kapatid, ang Panginoong Jesus. Kaya ang sabi ng Apostol Pedro, Panginoon, iligtas mo ako. Mga kapatid, ang pagtawag sa Diyos, huwag nating hintayin na lubog na tayo bago tayo makatawag. Kasi pag nasa ilalim ka na ng tubig, hindi ka na makatawag sa Diyos. May mga tao, saka lang tumatawag sa Diyos kapag huli na ang lahat. May mga tao na saka lang naaalala ang Diyos kapag malala na ang sakit, kapag stage 4 na ang sakit, pag malala na ang problema, pag malala na ang sitwasyon, saka lang tumatawag sa Panginoon. Kasi nung hindi pa malala ang sitwasyon, ang laging bukang bibig, kaya ko pa naman. Alam niyo po mga kapatid, yung isip lang natin yung nagsasabi na kaya natin. Pero in reality, hindi natin kaya mag-isa. Hindi natin kaya. Kasi kung kaya ng tao mag-isa ang problema, wala sanang mga taong problemado. Mga kapatid. Pero bakit may mga taong hanggang ngayon problemado pa rin? Dahil nga hindi natin kayang lutasin ang problemang mag-isa. Mga kapatid, mga pagsubok natin, hindi natin yung kayang lutasin mag-isa. Yung mga kagipitan natin, hindi natin yung kayang problemahin mag-isa. Kailangan natin ng Panginoon. Kaya bago pa maging malala ang sitwasyon, tumawag tayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Nasasabihin natin, Panginoong Jesus, meron po akong problema, meron akong pagsubok, kagipitan, karamdaman, hindi ko to kaya, Panginoon. Kaya Panginoon, bago pa ito lumala, tumatawag na ako sa iyo dahil alam ko, sinabi mo sa iyong salita, hindi mo ako iiwan at hindi mo ako pababayaan. Mga kapatid, amen. Praise God. In Jeremiah chapter 33 verse 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita ng mga dakilang bagay na hindi mo nalalaman. Huwag tayong mahiya o magdalawang isip na tumawag sa pangalan ng Panginoon. Huwag tayong matakot, mga kapatid, o panghinaan ng loob na tumawag sa pangalan ng Panginoon.
laksan lang natin ang ating mga loob. Amen. Huwag tayong matakot. Tumawag tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga panalangin. May mga tao na kung kailan malala ng sitwasyon, saka lang mananalangin. Ang tamang panalangin, bago pa mangyari ang sitwasyon, dapat manalangin na tayo. Lord, bago pa ako makaranas ng mabigat na sitwasyon, ngayon pa lang, Panginoon, tulungan mo na ako na malagpasan ko ito. Ganon mga kapatid. May mga tao kasi na sobrang lakas ng pride. Ang pride, mga kapatid, sinasabon yan sa damit. Hindi yan inuugali. That's pride. Huwag nating pairalin at huwag nating hayaan na mangibabaw ang pride sa ating pong mga buhay. Although lahat tayo may pride, pero tayo rin lang naman ang magdidesisyon kung pride ba ang paiiralin natin sa lahat ng buhay natin. Mga kapatid, praise God. Ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon sa gitna ng problema at pagsubok, kagipitan at karamdaman sa iyong buhay. Marahil may mga pagsubok kang hindi mo sinasabi. Marahil mayroon kang problema na kahit sa asawa mo hindi mo kayang sabihin. Kahit sa kapatid mo hindi mo kayang sabihin. Kahit sa kaibigan mo hindi mo kayang sabihin. Kahit sa pastor mo hindi mo kayang sabihin. At mga kapatid, ito ang malala. Kahit sa sarili mo hindi mo kayang tanggapin na mayroon kang problemang malaki. Mga kapatid, marahil may ganun kang sitwasyon o kaya naman nasa ganun kang sitwasyon ngayon. Laksan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot. Tumawag ka sa pangalan ng Panginoon. Sasagot ang Diyos sa ating mga pagtawag, sa ating mga panalangin. Gaano man yang kabigat, iba-iba man ang bigat na ating pong mga pinapasan. Iba-iba man ang sitwasyon na ating pong mga kinakaharap. Iba-iba man, mga kapatid, ang naiisip nating solusyon. Iba-iba man, mga kapatid, praise God, ang dahilan ng atin pong mga pinaghuhugutan. Pero mga kapatid, praise God, magtiwala tayo sa Panginoon. Lakasan mo ang iyong loob. Sa bigat ng problema mo, lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot na harapin yan, mga kapatid, praise God, na tumatawag sa pangalan ng ating pong Panginoon. Mahal tayong lahat ng ating Panginoon. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Basta tumawag lamang tayo. Mga kapatid, gaano mang kabigat ang problema. Sabi nga sa kanta, there is no problem too big that cannot solve it. Mga kapatid, walang malaking problema na hindi kayang solusyonan ng Panginoon. Although sa mata mo, although sa paningin natin ay imposible, pero ang sabi ng Biblia, with God, nothing shall be impossible. Yung mga bagay na imposible sa atin, hindi yan imposible sa Diyos. Lahat ay posible sa Diyos kung tayo ay magtitiwala sa Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tayo ay manalangin, mga kapatid, sa ating pong pagtatapos. Marami pa sana tayong mga talata na babasahin. Pero mga kapatid, umabot na tayo sa takdang oras ng ating pong pagtatapos. Tayo, mga kapatid, ay manalangin sa ating pong Panginoon. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, Panginoon, sa napakagandang pagtuturo mo sa amin, na kung saan nakikita mo, Panginoon, ang amin pong mga kalagayan ngayon. Nakikita mo, Panginoon, ang kalagayan ng aming mga radio listeners, lahat ng mga nakikinig sa radio ngayon, lahat ng mga nanonood sa Facebook Live ngayon. Lord, nakikita mo po ang kanilang mga kalagayan. Alam mo po, O Diyos, ang kanilang mga nararamdaman. Alam mo po, Panginoon, ang kanilang mga pinagdadaanan. Alam po, Panginoon, kung gaano kabigat o kagaan man ng kanilang mga pasan. Panginoon, tulungan mo sila, Panginoon, na maging malakas ang loob,
na mawala ang takot na harapin ang pagsubok. Amen. At tulungan mo kami, tulungan mo po sila, Panginoon, na habang o ano man ang kanilang mga pinagdadaanan, wala silang ibang gagawin kundi tatawag sa iyong banal na pangalan, dahil sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, Jeremiah 33 verse 3, kung kami ay tatawag sa iyo, ikaw ay sasagot at ikaw ay magpapakita ng mga dakilang bagay na hindi namin nalalaman. Lord, naniniwala kami, Panginoon, sa iyong pangako, sa iyong salita. At yun ang amin pong panghahawakan dahil naniniwala kami, ikaw, O Diyos, ay nakatali sa iyong mga salita. Kaya ngayon, Panginoon, praise God, hallelujah, amen. Kami po ay nagtitiwala sa iyo. Pagpalain mo ang aming mga radio listeners, FB viewers. Meet their needs, Lord. In Jesus' mighty name, magbigay ka po ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Purihin ka in Jesus' name. Magbigay ka, O Diyos, ng kagalingan sa aming mga karamdaman. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa lahat ng mga nakikinig sa radio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli, ang aking pong contact number ay 0951-007-1231, 0951-007-1231, and 0967-364-7164, 0967-364-7164. Yan po mga kapatid, sa ating pong mga radio listeners, ang aking pong contact number. Tawagan nyo lamang po ako mga kapatid, o di kayo i-text kung kayo po yung mga katanungan at mga prayer request. At yung nais yung mag-request ng libreng pag-aaral ng salita ng Diyos sa inyong mga tahanan. And also mga kapatid, magpaalam muna tayo sa radio bago tayo bumati sa ating mga FB viewers. Sa lahat po mga kapatid nang nakikinig ngayon, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Dinaralo ng United Pentecostal Church Matnog. Lagi po nating tandaan, sa Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless you everyone. Inakay